New Year. Yes, church. Rinig na mga kapatid. Yes, we're back. Happy New Year. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para mahina yung palakpak ninyo. Puro sa likod lang. Ang palakpak pong iyan ay para sa Panginoon. So, pwede nating ibigay ang todo natin. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Yay! Happy New Year! Pakibati nga po katabi ninyo, sabihin nyo maligayang bagong taon. Di ba? Ang sarap mag-celebrate ng Pasko sa tahanan ng Panginoon. Mga kapatid at sa mga nanonood po sa atin online, welcome po sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po ng bumubuo ng ating sambahan, we welcome you. At kung gusto mo nyo pong humahabol pa, yes, we are located at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So kami po ay nagkakasiyahan dito dahil bago po matapos ang 2023, masarap pong balik-balikan ang mga ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? And it's good to be in the house of the Lord. Wala pong pinakamagandang lugar na atin pong balik-balikan ang ating nakalipas na 2023 kundi sa tahanan ng Panginoon. Amen? And today, maganda po yung pag-uusapan natin habang atin pong sisimulang bagtasin ng 2024 ay alamin natin kung ano pong sinasabi ng Panginoon sa atin. And of course, sa mga kaibigan po natin na nanonood sa ngayon, kung kayo po ay napapagpala sa inyong mga napapanood, please pakishare po yung ating broadcast. At masaya po kami na kayo po yung maging kaagapay natin. Are you blessed po with the praise and worship kanina? Pwede ba natin i-honor ang ating praise and worship team? Sa panguna ni Ate Lace. Amen. Sarap, ano? Yun eh, oh. Yan ang mga nasa media, malalakas pumalakpak. Talaga naman, no? Nakakatuwa pong isipin na umuugna yung mga awitin natin sa ating mga pag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, tignan niyo po yung tao niyo sa harapan at saka sa likod. Tignan niyo po na hopefully ay makasama rin natin sila next 2024 para hindi kayo magsawa, di ba? Amen. And of course, binabati natin ang mga kapatid natin na marahil first time niyo po napadako sa aming pananambahan. Welcome po kayo. At gusto po namin kayo makapiling online. At alam natin, marami po sa ating mga kapatid ang nasa probinsya pa. At hanggang kailan ba ang bakasyon? Uno lang? Pagdating Tuesday ba? Anong sabi ni President BBM? May pasok na po ba ng ADOS? Ay, wala pa. So, vacation pa rin po ng ADOS. Hindi dineclare, so may pasok. So, huwag na kayong malungkot. Mahaba naman ang bakasyon. Diba? So, ADOS po, may pasok na kayo. O, meron pa naman tayo mamaya at saka bukas. So, may dahilan pa rin para magsaya po tayo. Amen? Sino po dito excited ng pumasok? Sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yun. Amen. Kausapin natin si President BBM na ibigay ang ADOS para bakasyon na. President, sa halan po na bumubo na aming church, nakikiusap po sila na bakasyon pa. Yan, sa mga kaibigan po natin sa probinsya at sa ibang bansa, welcome po sa SGC Las Piñas. At ako po excited na para pag-usapan natin ang mensahe sa atin ng Panginoon. So, tayo po muna ay manalangin. Father, we thank you once again. Dahil simula pa lang po sa aming pag-aawitan kanina, nag-uumapaw na aming mga puso sa kagalahan dahil hindi po magkabayaw at hindi po magkasya sa aming kalooban na papurihan ka, pasalamatan ka sa iyong katapatan sa nakalipas na 12 buwan. At mamaya, Panginoon, kami po ay tuloy-tuloy na para amin pong tahakin ang bagong taon na 2024. At Panginoon, mangusap po kayo sa amin. Gamitin niyo po inyong lingkod at maipahayag at mailahad ko po ng malinaw ang mensahe mo sa amin para bago po namin bagtasin at lakaran, Panginoon, ang bagong taon, maging malinaw po sa amin ang iyong paggabay kung saan mo kami naisin na ilagak. Nang sa gayon, kami po ay patuloy ay maranasan namin ang kapahingahan, kapayapaan at kagalahan sa piling mo. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At once again, sa mga nanonood po sa atin online, welcome po. This is Solution Grace Church and we are so blessed to have you.
Ngayon pong last day of 2023. At kami po dito sa church ay magkakaroon ng konting salo-salo. Magiinuman po kami ng marami mga tubig mamaya after the church. At maraming salamat po for joining us. Huwag kayong uuwi ka agad Meron po tayong konting salo-salo. Namili po kami ng konting nakukutkot mani. At saka, ano pa? Kuko. Yes, kuko. Iba-ibang flavors po. Na meron tayong kakainin dito mamaya. So, bago tayo magkainan ng pagkaing physical, kakain muna tayo ng pagkaing espiritual. Alam niyo po, napakaganda pong paalaala sa atin ng Panginoon na bago po tayo magsimula na tahakin ng 2024. Of course, maganda po itong 2023. Naging panahon po ito para tayo ay matuto. Hindi na natin uulitin yung mga ginawa natin. Alam niyo, sabi po ng kasabihan, pag inulit daw po natin yung mga bagay na ginawa natin in the past at naghihintay tayo ng bagong outcome, ang tawag po dito ay kabalintunaan. Lalo mong Tagalog ko, stupidity. Naghihintay ka ng bagong outcome pero you're still doing the same thing, hindi po tayo umuunlad noon. So maganda yung mga nangyaring masama in the past, meron tayong natutuhan. Huwag na nating ulitin. At ang kagandahan pa po dito, tayo po mga mananampalataya, kung kayo po ay tunay na tumanggap sa Panginoon, you have the Holy Spirit indwelling your born again spirit. Gaya po na pinag-usapan natin last Sunday, please maximize the Holy Spirit. Whenever you make a decision, you pray to the Holy Spirit. Ask Him. Sabihin mo, Holy Spirit, lead me sa mga decision na gagawin ko. Ngayon, paano ba kumikilos ang Banal na Espiritu? It's in the presence and absence of peace. Kapag kayo po ay may gagawin na isang, kahit hindi major decision, kung meron kayong bibili na property, meron kayong sasagutin na mandiligaw ninyo, meron kayong liligawan, bigla napatingin si mami sa kanyang anak. Bata ka pa, Pag merong scratchy feeling, hindi kayo matiwasay, nawawala yung kapayapaan, doon po nangungusap ang Panginoon sa atin ng Banal na Espiritu. Huwag nyo nang ituloy. Di ba marami tayong mga ganung pagkakataon, meron kang gustong bilhin, pero meron kang scratchy feeling, I suggest, huwag mo nang ituloy. O kaya meron kang gustong sabihin, pero nararamdaman mo parang hindi ka comfortable, huwag mo nang sabihin, baka makasakit po tayo. So magandang paalala po yun, So muli, kailan po kumikilos ang Banal na Espiritu? It's in the presence and absence of peace. Pag wala po yung kapayapaan na yun, huwag nyo nang gawin. But basically, ang mga mananampalataya like you and me, ang default mode po natin ay mapayapa. Hindi po tayo ngarag. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ngarag. Hindi ka ngarag. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo warrior. Amen. Hindi tayo lagi natataranta, hindi ka, anong tawag dito, hindi ka, yung bang abala. Hindi po. Ang default mode na isang mananampalataya, tayo mga tunay na mga cool, chill. Pero, nag-iisip. Nag-iisip tayo sa pamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu. Kaya, maraming pagkakataon, hindi po tayo nasusuong sa mga gusot ng buhay. Pero, kung sakaling na suong kayo sa gusot ng buhay, manampalataya po kayo na ililigtas pa rin kayo ng Panginoon sa inyong pinasok na gulo. Because sabi nga po ng Romans 8:28, for you know that all things work together for good to those who love God. Amen. Pero mas gusto ng Panginoon, huwag na tayong sumuong sa mga gulo ng buhay para masayang mamuhay. So meron pong paalaala sa atin ng Panginoon na sa pagsuong natin ngayong 2024, kanino ba talaga tayo umaasa? At ito nga po yung ating question for today. Sa mga tumatawag po, pakisabi, wala po ako. At ako po yeah. Hello, hotline. So ito po yung ating question for today na sasagutin sa atin ng salita ng Panginoon. Ngayong bagong taon, kanino ka nakadepende? Sa iyong diskarte o kay Yahweh? Ang ganda ng question natin, So ngayong bagong taon, kanino ka umaasa? O kanino ka nakadepende? Sa iyong sariling diskarte o kay Yahweh? And that's why ang atin pong message for today, it's entitled, Pursue Jesus. And I would like to thank the praise and worship team. Yung mga kinanta natin kanina, it's all about Jesus. Hindi naman kami nagkaroon ng pagkakataon mag-usap ni Ate Lace dun sa lineup, but I believe it's the Holy Spirit. Basta alam lang ni Kuya Aves yung message nung aking ibibigay sa inyo ngayon. And sabi nga sa akin kahapon, actually, no isang araw pa, Daddy,
nagko-connect yung mga songs sa message. And I believe it's the Holy Spirit. Amen. So pursue Jesus. Pag sinabi natin pursue, follow, go after, run after Jesus. Amen and amen. Hindi naman po tumatakbo ang Panginoon, pero maganda pong paalala po ito sa atin. Sino ba talaga ang ating dinidependihan? O kanino tayo dumidepende? Sa ating mga swerte? Sa ating diskarte? O kay Yahweh? Alam niyo po, maganda pong maunawaan natin. Bakit Yahweh? Kasi, pag sinabi pong Yahweh, pag binasa mo ang Genesis, di ba sa English, and God created the heavens and the earth. Puro God, God, and the Lord God. Pag sinabing God, pag tinignan nyo yung sa wikang Hebreo, because the Old Testament was written in Hebrew, yung God po doon ay Elohim. Eh ano naman yung Elohim? God the Creator. So mainam po maintindihan natin ang Diyos na ating sinasamba, siya pong lumalang ng langit at lupa, manlilikha. Pero bakit may Yahweh? In chapter 2 ng Genesis, naging Yahweh Elohim na siya. Because hindi lamang po natin tinuturing ang ating Diyos bilang Creator. Si Satanas, naniniwala siyang Creator, Elohim, ang Diyos. Pero hindi niya kinikilalang Yahweh. Pag sinabing Yahweh, Covenant God. Nung nilikha po ng Diyos, si Adan, doon na po, nagpalit na ang pangalan niya sa Genesis chapter 2. Siya po, tinuring ang kanyang sarili bilang Yahweh Elohim. God the Creator and Covenant God. So tayo po, since meron tayong covenant, sapul tayo eh. Meron pong covenant ang Diyos with His Son, Jesus Christ. At dahil po meron pong matibay na covenant ang Ama sa Anak, damay po tayo sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon. So from Genesis till Revelation, minus the curses, is this good news mga kapatid? For all the blessings and favors and promises of God belongs to you. So tayo po, mainam po sa araw na ito as we face 2024, alamin natin, kanino nga ba talaga tayo umaasa o dumidepende? Sa ating mga sariling diskarte o kay Yahweh? So sa mga nanonood po sa atin online, gusto ko pong sagutin po ninyo ang tanong na ito. At nang sa gayon ay maging interactive po tayo. Amen. At dahil po dito gusto kong ibigay sa inyo yung verses na pinapatotohanan. Lahat po ng promises ng Diyos ay available po sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises, take note, for all the promises, not just some of the promises, but all the promises of God in Christ, in Him, yung Him dito is Christ, or yes. Pag sinabi natin yes, ibig sabihin, makakaasa po tayo. Di ba pag may nagsabi sa atin, may nag-promise, halimbawa may nag-promise sa'yo na, by 2024, meron ka ng trabaho. Anong sagot natin? Yes! Naku, kahapon meron akong narinig ng mga testimony. Hindi ko po babanggitin ng mga pangalan. Mas maganda sila po mag-testify dito sa 2024. Talagang nung napakinggan namin nila Ate Amiel ni Mrs. at saka ni Abis yung testimony po ng mag-asawang ito. Talagang napa-yes kami. Kasi yung favor talaga nasa kanila. Tuloy po natin ang pagbasa. Hindi lang yes. And in Christ, Amen. Ano ibig sabihin ng Amen? It's from the word Aman. Hebrew word Aman. Pag sinabing Aman, faith. So be it unto me according to your word. Din po ibig sabihin ng Amen. Pinag-iksi po ng Diyos. So be it unto me. So Lord, kung sinabi mong for all the promises of Christ are available or para sa akin, sinasabi mo, so be it according to your word. That's Amen. To the glory of God through us. So the more pong nare-receive po natin ito, nagmamanifest sa ating mga buhay, pag nakita po ito ng mga unbelievers, nagbibigay po tayo ng luwalhati sa Diyos. Amen. And then Ephesians 1 verse 11, in Him, also we have obtained an inheritance. Meron tayong kayamanan, meron tayong mana. So mga kapatid, dapat po umayon tayo sa salita ng Panginoon. Kayo po ay lubusan ng pinagpala ng Diyos. You are greatly blessed, highly favored, because you are deeply loved by God. Amen? Kaya mga kapatid, tayo po ay talagang pinagpala na. Hindi ka lang basta pinagpala, lubusang pinagpala at lubusang pinaboran ng Diyos. Bakit? Dahil ba mabait po kayo? Hindi, dahil mabuti ang Diyos. At ito po ay nagkaroon po ng katuparan. These promises were made possible through Jesus and His finished work on the cross. Amen. Gaya po na sinabi ko kanina, meron po itinuturo ang Panginoon sa atin na saan ba tayo dapat mamalagi.
At meron po akong babalikan ng isang napakagandang istorya at kasaysayan sa Biblia na kung saan tayo po ay matututo dahil meron po magandang pangako sa atin ng Panginoon dito. Ito po ay mula sa kasaysayan ng kwento ni Isaac. Kilala niyo po si Isaac? Oo, yung kapitbahay namin. Hindi po iyon. Ito po ay anak ni Abraham. Kilalanin natin, meron pong panukala ang Diyos kay Isaac na italaga po natin ang ating mga sarili bilang Isaac. At si Isaac po, FYI, ng kanyang kapanahunan, he was under the Mosaic Covenant. What is the Mosaic Covenant? Para po sa kabatiran po ng mga first time po nating nanonood sa ating online, dito po sa ating church ay sinasabi ko po sa inyo, ang Biblia po ay binubuo ng some says 7 covenants, yung iba 8. But for me, it's important for us to know at least 3 major covenants. Ano yung 3 major covenants na yon? Yung first covenant na tinutukoy ko, it's the Abrahamic Covenant. Ay, yung Abrahamic Covenant, it's a foretaste of grace. Pinatikman po ng Diyos si Abraham sa kanyang biyaya. Now, ano yung susunod dito? The Mosaic Covenant. After the Abrahamic Covenant comes the Mosaic Covenant. Yung Mosaic Covenant naman, it's based on keeping the law. So dito, you have to perform the law perfectly for you to be blessed. Pero pag meron po kayong hindi nagawa, isang law lang, you will be cursed. And then finally, yung pinakamagandang covenant, which is the pure grace covenant, full grace. Ito po ay covenant na between God and His Son, Jesus Christ. At dito po tayo kabilang. So mas mapalad tayo kung atin pong ituturing kaysa kay Isaac. Pero si Isaac po ay nanagana sa buhay. So yung kanya pong covenant, Abrahamic covenant, was just grace covenant. Tayo po ay pure, full grace. Kasi ito po ay naisakatuparan. This covenant was birthed upon the death of Christ on the cross. Noong panahon po ni Abraham, wala pang Kristo, wala pang Jesus. Pero sa panahon natin, 2,000 years ago, upon the death of Christ, the new covenant of free grace was birthed. Isinilang na po ito. At ito nga po ay nananagana sa biyaya. Full and pure grace, walang halo. Now, let's go back to Isaac. Ano po ang panukala at matututuhan natin mula kay Isaac? Tingnan po natin kung ano po ang panukala sa kanya ng Diyos. At matuto tayo dito at makita natin ating mga sarili. So, sino dito si Isaac? It's a type of us. So, pag nakikita po natin, nagbabasa tayo ng Biblia, hanapin natin, sino tayo dito bilang mga mananampalataya? So once again, Isaac here is a type of us. It's a picture of us, believers. Tingnan po natin ang kasaysayan sa Genesis chapter 26, verses 1 to 3. There was a famine in the land. Besides the first famine that was in the days of Abraham. Sa panahon po ni Abraham, nagkaroon ng first wave of famine. But this time, yung second wave, naranasan na nung kanyang anak. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Sabihin nyo nga po, Gerar. Parang bitin yung lugar, ano? Sanay tayo sa Gerard. Pero ito, Gerar. Now, alamin natin ano yung Gerar. Verse 2, Then the Lord appeared to him, to Isaac, and said, Do not go down to Egypt. Huwag kang pumunta ng Egypt. But instead, live in the land of which I shall tell you. So sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang pupunta sa Egypt. Do not go down. Pansinin niyo po, do not go down. Mababa yung lugar ng Egypt. Now, yung Egypt po dito, it's a type of the world. Naalala niyo yung pag-uusap natin, mga nakalipas sa Sunday, it's a type of the world. So, pag kayo pala ay pumupunta sa mundo, bumababa tayo. Bumababa yung uri ng ating pagkatao. Huwag kang bababa. Kapag may nangaaway po sa inyo, huwag kayong bababa sa level nila. Kasi mataas po yung calling natin bilang mga mananampalataya. Amen? So, do not go down to Egypt. But instead, sabi ng Diyos, live in the land of which I shall tell you. Now, ano tong land na ito? It's the town of Gerar. Verse 3, dito tayo. Dwell in this land and I will be with you and bless you. Wow! So, meron na pong panukala ang Diyos, do not go down to Egypt, but instead, go to the land which I will tell you. And this is Gerar. Because, sabi niya dito, I'll be with you. Sasamahan kita. Hindi ka lang sasamahan ng Diyos. Pagkasama mo ang Diyos, whether you like it or not, you will be blessed. Amen. For you and your descendants, I give all these lands. So mga kapatid, hindi lamang po kayo napapagpala, kasama po yung inyong mga mahal sa buhay. Kaya po mga magulang at mga kapatid, especially mga magulang, bring your child in the church.
Kasi hindi lamang po kayo napapagpala kapag yung mga anak po ninyo ay lumalaki sa church. Amen. Kasama po ang sa pagpapala at biyaya yon. And sabi dito, give all these lands and I will perform the oath which I swore to Abraham, your father. Now, muli po, tingnan natin, what is Gerar? According to verse 1, still with Genesis chapter 26, Gerar is a dwelling place, a lodging place. Naalala niyo po yung dwelling place? Naalala ko bigla dito yung sinasabi ng Psalm 26 verse 6. Alam mo yung Psalm 23 verse 6? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So, pag tinignan po natin yung istoryeng ito, muli po sabi ng Diyos, do not go down to Egypt. Now, what is Egypt? Egypt, it's a type of the world. Bibigay ko po muli po sa inyo at sa mga nanonood sa atin online, napanood nyo na po ito, pero para maalala nyo lang, what is Egypt in Hebrew? Egypt in Hebrew, it's Mitzrayim. Sabihin nyo nga po, Mitzrayim. Pag sinabing Mitzrayim, it's a place of tribulation, a place of misery, restraint, distress. Hindi ka lang stress, double stress pa, and double pressure. Kasi po yung mga tanim po at mga pangunahing prutas sa Egypt, melon, garlic, at saka ano pa ba? Meron akong kopya dito Onion. Pag pinipitas po nila ito, kailangan po nilang yumuko, it's backbreaking, which is a picture of hard labor. Pero sa promised land ng Diyos, remember yung pinag-usapan natin? Pag pinipitas po nila yung pomegranates, nakatayo lang, ubas, hindi ka nayuyuko. So talagang walang hirap. Pero sa Egypt, it's a place of hard work, hard labor talaga. At kapag sila po ay kailangan nilang diligan yung kanilang mga pananim, umaasa po sila, hindi sa langit, umaasa sila sa river Nile. At kailangan po nilang gumawa sila ng mechanical something sa kanilang lugar sa Egypt. Papadyakan po nila yon para bumaba ang tubig at madiligan po yung tanim nila. It's a picture of self-effort. Talagang kailangan nilang mapagod, kumayod at mapagal para madiligan lang yung kanilang mga pananim. So dito po sa Egypt, kaya pala sabi ng Diyos, huwag kang bababa sa Egypt. It's a place of discomfort. It's a place of restraint. A place of double stress, double pressure. Sino po dito gusto na i-stress? Ay, pastor, gusto ko talaga na i-stress. Hindi lumalabas ang creativity ko pag hindi ako stress. Naku naman, grabe. Ayoko yatang ma-stress. Marami na po kaming kilalang na stress na matay. At hindi po gusto ng Diyos na kayo po i-stress. Amen? Pwede bang sabihin niyo po sa katabi ninyo, huwag kang ma-stress. Meron. Tingnan niyo po dito, The Lord is telling Isaac, do not go down to Egypt. Sa Mitzrayim. Ayaw niya. Bakit? The Lord wants you to be happy. Gusto niya, alam niyo, sa totoo lang, galing po talaga sa Diyos yung expression na, gusto ko happy ka. Hindi daw po talaga galing kay Senator Enrile yun. Sabi lang nila, nabalitaan ko lang, pwede daw po kaya nasabi ni Senator Enrile ito, baka narinig niya daw sa Garden of Eden. Nung sinabi ng Diyos kay Adan, narinig ni Senator Enrile, kaya ginamit na niya. So, Senator Enrile, grabe, Talagang kilala. So, ibig sabihin, nandun na si Senator Enrile. So, gusto niya, happy ka. Sa Diyos po galing pala yun. Narinig lang niya mula sa Diyos. Kwento lang yun, So, ayaw niya po tayong bumababa sa mundo. Because He wants you blessed, happy. And He wants you to enjoy life. God loves you so much. So, gusto ng Panginoon, instead of going down to Egypt, sa Mitzrayim, manatili ka dito sa Gerar. So, once again, what is Gerar? A dwelling place. It's a picture of your local church. Tingnan po natin. Dito tayo. Nasaan na ba yung aking, puntahan ko lang Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in, where do you dwell? In the house of the Lord forever. So you have a choice. It's either you go down to Egypt. Alam ko, marami po sa atin, naranasan po ito. At nung kayo po ay malayo sa tahanan ng Diyos, mas prone po tayo sa depression, oppression, kalungkutan.
But God is telling us, do not go down. Nasa mataas pong calling natin. Do not go down to Egypt, but rather live in Gerar, your dwelling place. Amen. So balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina. So sabi ng Diyos dito in Deuteronomy 11 verse 10, for the land which you go to possess is not like the land of Egypt. Sinasabi ng Panginoon dito na hindi kagaya ng Egypt itong pupuntahan na yung promised land for the Jewish people, from which you have come, where you sowed your seed and watered it by foot as a vegetable garden. Kasi po sa Egypt, kailangan po nila talagang pumadyak ng pumadyak para kumuha po sila o siguro makasip-sip ng tubig mula sa River Nile. So it's a picture of hard labor. Ayaw po ng Diyos, tayo po ay nag-hard work. Walang hard work. Wala pong work hard. Wala rin pong pray hard. Naku, inadapt ng mga mananampalataya ito eh. Kasi tinuruan tayo ng mundo, you have to work hard. Ang gusto naman po ng Panginoon sa atin, you just have to work diligently or heartily. Di ba? Sinisigaw natin sa mga players ng Gilas. Anong sinisigaw natin pag nanonood tayo? Shoot mo. Hindi, ano ba sinisigaw natin? Puso! Di ba? Hindi, pag hindi na shoot. Dapat shoot eh. So gusto ng Panginoon, sabi ng talata, and whatever you do, do it heartily or diligently as to the Lord and not to men. Alam niyo, nakakalungkot lang isipin, ano? Tayo mga mananampalataya, inadapt natin yung sistema ng mundo. Sabi ng mundo, you just have to work hard. Kasi pag hindi ka nag-work hard, hindi mo matatamasa yan. Well, it's true for the unbelievers. Ngayon, inadapt ng mga mananampalataya. Gusto mong sagutin ng Diyos ang panalangin mo? Pray hard. Meron bang pray soft? Pag simple po yung problema, let us pray. Pag ipagpipray yung taong may cancer, pray hard. No such thing, mga kapatid. Kaya po sinasagot ng panalangin yung ating panalangin. Hindi dahil we pray hard, but because of the name of, once again, because of the name of Jesus. Hindi po tayo sinasagot ng Diyos dahil pag nagsasalita kayo, nanginginig kayo, o nanggigigil kayo. Hindi po. Ano ba yun? Yung ba yung pray hard? Yung parang nanginginig ka ng ganun? Yung ba yung pray hard? Lord, kinakalampag nyo ang langit? Hindi po. Sinasagot tayo ng Diyos because we asked in the name of Jesus. Amen. So kahit po relax kayo, ang confidence po natin hindi doon sa ating panggigigil sa panalangin o sa ating paninigas sa pananalangin. Hindi po. Ang confidence po natin nasa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So balikan po natin yung istorya ni Isaac at saka ni Rebecca. Sumunod po sila sa panukala ng Diyos sa kanila. At ang Gerar, makita natin, no, para yung distinction, yung Gerar po, it's your dwelling place, which is your local church. Yung kabila naman, Mitzrayim, it's the world. Pababa yun. So kung pababa ito, sabi ng Diyos, do not go down, but rather, umakyat ka. Mag-level up tayo. So 2024, level up po tayo. Punta tayo sa Gerar. It's your dwelling place. It's your lodging place. Amen. Amen. So, balik po tayo dito. Genesis 26 verse 1. There was a famine in the land. Doon po sa Gerar may famine. Di ba sa panahon po natin sa ngayon, papansin niyo po ba nagmamahalan ng bilihin? Ang daming taong naghihirap. Pero still, anong sabi ng Panginoon sa atin? Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita. Tingnan po natin ang story. Let's go back to verse 1 ng Genesis 26. There was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Now, once again, dwelling place po ibig sabihin ng Gerar. Now, pag nasa Gerar po tayo, sa ating lodging place, ating dwelling place, kahit po may problema tayo sa mundo, nagpapalakasan po tayo sa lugar ng ating Panginoon. Amen? Di ba? Pag may problema po kayo, huwag niyong sinasabi sa inyong pamilya, leave me alone. Mahirap po yun. Nagagaya niyo tuloy yung mga teleserye. Pag na-leave po kayo alone ng inyong pamilya, that's the time pwede na kayong kultihin ang isipan niyo ng kalaban. Di ba? Pangkaraniwan, ganun po nangyayari. No? So huwag niyo po hayaang iwan ninyo ang inyong sarili mag-isa, but rather, stay in Gerar, sa inyong dwelling place. Hebrews 10 verse 24. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Saan po nangyayari po ito? In your dwelling place, which is your church, your local church. Para po sa kabatiran ng mga kaibigan natin online. As a believer, automatically, you belong to a universal church. Pero,
you must have a local church. Amen. At maganda po, as we start 2024, ay sinisimulan na po natin ito. Instead of going to Egypt, tataas tayo, punta tayo sa Gerar, or dwelling place. Amen and amen. Napakasarap po sa piling ng Panginoon. Ito po ang lugar na ibinigay sa kanila ng Diyos. Napuntahan, imbes na Ehipto. At narito po yung mga magagandang mga nangyari sa buhay nila, Isaac at saka ni Rebecca, nung sila po ay sumunod sa panukala ng Diyos. Genesis 26 verses 12 to 14. Then Isaac sowed in that land. Ano ibig sabihin ng sowed? Siya po ay naghasik and reaped, at siya rin po ay umani in the same year. Kailan po siya umani? Kailan siya naghasik at nagtanim at umani? 100-fold. Sa panahon ng church, come on, anong nababasa natin? Sa panahon ng famine. So is it possible sa ating mga mananampalataya, kahit naghihirap ang mundo, nagtatanim pa rin tayo at yung pananim po natin ay natatamasa natin 100-fold? Is it possible, church? Yes, it's possible. And the Lord blessed him. Yun po yung dahilan. Bakit po siya nag-reap ng 100-fold? It's because the Lord blessed him. So pwede pala sa mga tao, pag hindi po kayo pinagpala ng Diyos, kahit ano pong gawin yung pagpapagod, napapagod lang kayo. Para ba kayo naglalagay ng, alam niyo yun, yung nag-i-invest kayo ng malaking kapital, pero pag wala po ang Diyos sa inyong buhay, hindi po ninyo mararanasan ang pagpapala. Tingnan pa po natin. Verse 13. Isaac, the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. Now, ito pong mga talatang ito binabasa natin, hindi po ito spiritual blessing. Ito po ay physical blessing. Para po sa mga nanonood sa atin at sinasabi nila, naku, prosperity gospel na naman. Kaya po nilagay po ito ng Diyos. It's for us to understand na ang pagpapala po ng Diyos, of course, spiritually blessed po tayo. Meron ding mga physical blessings. At marina po sinasabi dito, for Isaac had possessions of flocks. Hindi naman po espiritu ang flocks. And possessions of herds and a great number of servants. So, ibig sabihin, mayaman na mayaman po si Isaac. And so the Philistines, alam niyo ba yung Philistines? Modern time, mga Palestino. Kaya kinakainggitan po ang mga mananampalataya. Tayo po si Isaac, mga kapatid. So the Philistines envied him. Now, tingnan po natin dito. Once again, naghasik po siya at nag-ani siya in the days of famine. And, actually, in the days nga in the year of famine. At nag-reap po siya 100-fold. And the Lord blessed him. The man began to prosper. So yung pag-prosper natin, whether it's sa ating soul o sa ating physical bodies or sa financially, ito po ay may panahon din. So sabi dito, the man, Isaac, began to prosper. That's 30-fold. Pag sinabing 30-fold, medyo mas marami pa yung 70% pa, yung medyo naghihirap ka. Pero, i-appreciate mo na yung 30%. Parang ganito, nung araw siguro, pag lumalabas ka ng village, nagpapadyak ka lang. Dati naglalakad ka pumapadyak ka na. And then, continued prospering, that's 60-fold. Mula po sa padyak, tumatricycle ka na. Nakita niyo yung, pag-angat ng buhay ni Isaac? And then, 100-fold. Mula po sa, tricycle, nag-grab na siya, and then nakabili na siya ng sasakyan. That's 100-fold. Para po mas maintindihan natin. So yung pagdating po ng kayamanan at pagpapala sa atin ng Diyos, may season din. Okay? At tayo po'y pinagyaman ng Diyos, hindi para maging sakim, kundi para maging pagpapala sa ibang tao. Amen? And of course, for the advancement of God's kingdom. Amen, church? Hindi po tayo pinagyaman ng Diyos para maging sakim. Yung bang tipong, meron ka na, abay, gustong-gusto pa. Parang, puro akin yan, akin. Yung kanyang amen, mali. Amin, amin. Yung, sa atin, amen, di ba? Sa kanya, amin, A-M-I-N. Hindi tayo ganun. Kaya po tayo pinagyaman ng Diyos para maging pagpapala sa ibang mga tao. That's 2 Corinthians 9 verse 8. Amen. So, bakit po pinagpala? Bakit naranasan ni Isaac po ito? Because the Lord is with him. Kasama po niya ang Diyos. Bakit kasama niya ang Diyos? Wala po siya sa mundo. Nasaan siya? Sa tahanan ng Diyos.
Amen? Amen. Ang ganda, no? So bilang mga mananampalataya, sabi pa dito in verse 14, ano? For he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants, so the Philistines envied him. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya, tayo na sa ilalim ng biyaya. Importante po ito maintindihan natin. Tayo po ay tinuturing ng Diyos. Lalo tigit, we belong to the full grace covenant. Hindi po tayo buntot. Kayo po ay mga ulo. So, ibig sabihin, nangunguna tayo. So, walang dahilan na tayo po ay naiinggit sa mga tao sa mundo. Amen? Kaya po tayo mga mananampalataya, hindi tayo umaasa sa mga swerte. Alam mo, ito po ay pasintabi po, napapansin ko even po yung mga mananampalataya. Pagdating ng bagong taon, bumibili ng marami mga porselas, kwintas, para daw po maka-attract ng kayamanan. Well, ito po ay para sa mundo, hindi po ito para sa atin. Hindi tayo umaasa sa swerte, mga kapatid. Huwag po kayo umasa sa swerte. Alam niyo kung bakit? Malas po yun. Hindi, joke lang. Hindi tayo umaasa sa swerte. Ang buhay po ng isang mananampalataya, hindi po tayo nakikipagsapalaran. Meron ng isang nagdusa sa krus ng Kalbaryo, kapalit po ay buhay na masagana. Tayo yun. Sabi ni Jesus in John 10 verse 10, For I am come to give you life and life more abundantly. Amen. So, hindi tayo umaasa sa mga swerte. Hindi po talaga. At mas mainam po, huwag tayong umasa sa ating sariling diskarte. Alam nyo, kaya pala nasabi po ito ni King David, nung siya po ay medyo umiidad na. At matutod rin tayo kay King David. Anong sabi ni King David? Sa Psalm 37 verse 25. Tingnan niyo po itong napakagandang talatang ito. Mula pagkabata at ngayong tumanda na, kasi medyo umidad na si King David. Ako po ay 52 na, turning 53 on 2024 July. So umiidad na. Maganda, habang umiidad tayo, nagmamature din tayo sa faith at saka sa ating wisdom, sa ating paglakad sa Panginoon. Hindi yung tumatanda tayong paurong. Hindi tayo pag ganito ang lakad, pasulong tayo dapat. Sabi ni King David, mula pagkabata at ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat. Mga tinutukoy dito mananampalataya. Ang Diyos nagpabaya. Amen? Parang ilan lang nag-amen. O, ang anak niya'y naging hampas lupa. Naranasan niyo po ba? Naghirap kayo? Hindi. Bilang mananampalataya sa New King James Version, I have been young, sabi ni King David. And now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Kaya po tayo, whenever we pray, hindi tayo nakikiusap sa Diyos. Hindi po nating language yung nakikiusap at nagmamakaawa. Why? Because you are so blessed beyond measure. Amen. Sino po dito nagpipray pa na nakikiusap sa Diyos? Lord, please. Hindi po natin lingwahe yun, mga kapatid. Si King David, naranasan niya po, yun tayo medyo umiidad na. At I pray na nakita natin ang katapatan ng Diyos for the past 12 months in 2023. Lalo tigit po sa panahon natin sa ngayon. 2024. Maganda, ang goal po natin, lalo akong uunlad sa aking pagkakilala sa Diyos. At mag-a-agree ako sa sinabi ni David, na bilang mga righteous, tayo po ito, wala pong pababayaan ng Diyos sa atin. Amen. Amen, church? Amen. Sa mga hindi nag-amen, ewan ko na lang, sayang po ito. You have to speak faith. This coming 2024, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Mas maganda pa mga breakthrough sa mangyayari sa atin. Why? Kaya pala naisulat ni David ang Psalm 23. Anong sabi ni David sa Psalm 23, verse 1? Si Yahweh. Yun na. Kaya kanina tinatanong ko kayo, kanino tayo dumidepende? Sa ating mga sariling diskarte? Sa swerte? O kay Yahweh? We have a covenant God. Nakipagkasunduan po siya sa kanyang bugtong na anak. And with that, sabi ng 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God are yes in Christ and in Him, amen. So kaya pala sabi ni King David, even though King David then was under the Mosaic Covenant po siya. Pero sabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Tayo po, we are more blessed than David. Why? Because kabilang na po tayo, nagpapasailalim tayo sa purong biyaya ng Diyos. Si King David nasabi ito, how much more po tayo?
Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pwede ba natin bigkasin po ito sabay-sabay? 1, 2, 3. Si Yahweh, hindi ako magkukulang. Hindi po kayo pagkukulangin ng Diyos. And I declare, dahil nag-uumapaw pong pagpapala ng Diyos sa inyo, magbabahagi pa kayo sa ibang tao. Amen, church? Amen. Hindi tayo magiging masungit. Tutulong tayo sa mga taong nangangailangan. Kahit po yung mga kapatiran natin, na hindi po naniniwala na may prosperity talaga sa gospel. Tutulong tayo para makita po nila. Wala tayo sa Egypt, but we live in Gerar. Busog tayo sa salita ng Diyos. Once again, what is the picture of Gerar? It's our local church. A dwelling place, lodging place. Psalm 23 verse 6 once again. And I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya pala nasabi ni King David po ito. Kasi siyang nagsulat ng Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. So even yung mga wants po natin, ipoprovide ng Panginoon. Sinasabi ng religion, ako, lover niyo, wag mo sinasabi yan. Ang pinoprovide lang ng Diyos ay need. Sabi nung talata, the Lord is my shepherd. Tingnan natin sa English. Meron ba akong English dito? The Lord is my shepherd. I shall not need, o I shall not be in need. Hindi po, anong sabi ng talata? I shall not want. Even po yung mga maliliit po ninyong wants, ibibigay ng Diyos. Maibalik ko lang po itong aking illustration. One time, my wife was asking the Lord, sabi ko, sabi niya pala, Lord, bigyan mo akong bag. Sabi ko sa kanya, be specific. Yung brand na gusto mo, wag na. Nakakaya sa Panginoon. Minsan nahihiya tayo sa Panginoon kasi yung mindset natin parang, kung ano lang yung need. Since naghingi ka ng bag sa Panginoon, dapat, ba't di mo na sabihin yung brand na gusto mo? Baka ka bigyan ng green bag ng SM. Bag din lang naman ang kailangan mo, di ba? Ngayon, ito yung mindset ng mga mananampalataya. Nakakaya naman humiling sa Panginoon. Alam niyo, He loves it when we ask from Him. Gusto po niya humihiling tayo. Ako, pag meron akong gustong brand, bakit? The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun naman magbibigay sa'yo ng, ng kagalakan, di ba? Minsan talaga, marami namang uri ng pantalon. Pero meron tayong uri ng pantalon na gusto natin yung brand. Ako po personally, bumibili ako ng gusto kong brand na pantalon. Hindi ako bumibili nung medyo mababa yung presyo kasi madaling masira. Pero ang blessing ko, hindi po ako bumibili ng pantalon pag hindi sale. Bumibili ako dapat sale. Yun po yung aking requirement. Para nakakamura. Kasi minsan pag bagong dating yung mga produkto, mahal yan eh. Kaya huwag kayong bibili ng December. Bumili kayo pagdating ng March. Bagsak presyo na yan. Oo, meron akong nabiling damit. Yung presyo niya, 1,300. Last Christmas. Binili ko siya after the Valentine's Day. Feb 15 o Feb 16. Alam mo kung magkano na lang? 550. Oh, yung sinusuot ko po ditong knitted, more than half the price. Oh, ngayon, nakabili pa akong dalawa. Ano lang? Be wise, mga kapatid. So, even your wants, He will provide for you. Kaya pala sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, wag kayong lalayo sa Panginoon whenever you want something. You ask from God. Ngayon, pag wala pang budget, ibig sabihin, hindi po turo ko sa mga anak ko, pag walang budget, hindi pa para sa'yo. Tinuturoan ko pa yung mga anak ko, wag niyong sinasabing wala kayong pera. Kami po ng misis ko, pag may pinabibili sila, hindi namin sinasabing wala kaming pera. Kasi nagkakatotoo eh. Ang sinasabi namin, wala tayong budget dyan. Pag-iipunan natin. Okay? So natututo po yung mga anak namin. Parang, may sinabi ba akong masama, mga kapatid? Parang naging seryoso kayo. So yun, magandang lesson nyo, no? Pag may hinihingi sa inyo, huwag nyo sabihin, wala akong pera. Wala ka lang budget for that. Pero magkakaroon. Amen? So tinuturuan tayo ng Panginoon. So, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya pala sabi dito ng Haring David, Brady, no? Kapag kinilala mo ang sarili mo bilang tupa, kasi si David, FYI, si David po ay once upon a time, naging pastol bago siya naging hari. So alam niya, yung kanyang mga inaalagaang tupa ay talagang umaasa lang sa mga pastol. At tayo din po bilang mga mananampalataya, you have to see yourselves bilang mga tupa. Sabihin mo sa katabi mo, isa kang tupa. At dapat makita natin ang ating Diyos na si Yahweh bilang ating pastol. Amen. So pag nakita natin yung ating mga sarili bilang tupa, kanino tayo umaasa ng tubig at pagkain?
sa ating pastol. Sino ating pastol? Si Yahweh. So, ibig sabihin, hindi tayo aasa sa ating sariling diskarte. Kasi wala pong mga tupa na umaasa o dumidepende sa kanilang sariling diskarte. Alam niyo po ba, sa Biblia, itinuturing po tayo mga anak ng Diyos bilang tupa. Hindi ba kayo napapatanong, bakit Lord hindi hippopotamus? Ito, kagaya nito, Lord, yung anak mo, malaki to eh. Bakit hindi siya hippopotamus? Bakit hindi siya pusa? Ba't di siya aso? Bakit? Sa tingin niyo, bakit? Huwag niyo tingnan yung katabi ninyo. Lahat po tayo dito tupa. Bakit ganon tinuring tayo? Alam niyo kung bakit? Kasi daig pa po ng gagamba ang mga tupa. Ang mga gagamba, kaya nilang gumawa ng bahay. At yung bahay na yun, yung sapot na yun, ginagamit nilang tirahan. At ginagamit nila yung protection nila para pag may lumalapit sa kanilang mananakit, kaya nilang protektahan ang kanilang sarili. Ang mga tupa, wala pong kakayahan. Even po yung kanilang pagkain at inumin, inaasa pa nila sa pastol. Ganon din po tayo. Ngayon, pag nakikita mo sarili mo, hindi, may kakayahan ako, hindi po ninyo mararanasan ang biyaya ng Panginoon. Yung kapangyarihan po ng biyaya ng Panginoon ay dumadaloy sa ating kahinaan. In our weaknesses, God's strength is made perfect. Amen. Pero kapag pinagmamalaki mo pa rin yung husay mo, hindi mo mararanasan ng biyaya. So you have to see yourselves as tupa. At ang Diyos po natin si Yahweh bilang ating pastol. Kaya pala sabi ni Jesus in John 15:5b, "For without me as your shepherd, you can do nothing." Let's face it, mga kapatid. Marami pong mga taong mayaman. Pero kagaya nito, ang daming mga kilalang tao. Meron akong nabasa kanina, namasyal lang, nag-vacation lang sa South Korea. Hindi ko kilala yung celebrity na ito, pero nagbakasyon sa South Korea. Nakasakay yata sa sasakyan, nabangga, patay. For without our chief shepherd, who is Jesus, we can do nothing. Pag kayo po yung nag-depend sa inyong sariling lakas, you are doomed to fail. Amen. And that's why, once again, Jesus is telling us, for without me, referring to himself, Jesus is our chief shepherd. So you have to see yourself bilang tupa. So wala talaga tayong kayang gawin. Alam niyo kung bakit po kayo mayaman ngayon, pinagpala? Hindi po dahil sa inyong sariling diskarte. And no, alam mo, Laverne, I'm a self-made man. No such person. Kaya po maraming taong mayabang eh. Pero marami po nakapag-realize na walang self-made man. Nung pandemya, naubos ang kanilang ipon sa bangko. Na-depress. Nagpakamatay. Pero kapag alam po natin yung resources natin, hindi galing sa atin, galing sa ating ultimate source, who is our Heavenly Father, ating Yahweh, hindi po kayo madidepress. Even po sa ating mga ama ng tahanan. Ako nung araw, madalas akong nalulungkot. Nadidepress. Kasi feeling ko ako yung source ng pagkain ng aking pamilya. Pero nung nakita ko ang biyaya ng Panginoon, nag-relax na ako. Of course, may trabaho ko. I enjoyed my work. Hindi ako pinipressure ni Mrs. ever since. Kasi malinaw sa kanya, hindi naman ikaw ang aking provider eh. Ang Diyos eh. Dumadali lang sa atin. Amen? At nawawala po yung yabang natin bilang mga ama ng tahanan. At nawawala din po yung ating pagiging abala at natataranta. Kasi po, tayo po ay daluyan lang ng pagpapala ng Diyos bilang mga ama ng tahanan. Hindi po kayo yung source. Amen? Kasi tupa rin kayo eh. Tupa rin tayo. Tayo ay tupang lalaki, yung mga asawa natin babae, tupang babae. Ibig sabihin, isa din po ang pastol natin, si Yahweh. Amen? So hindi tayo umaasa kanino man, bagkus sa Diyos lamang. Amen. And that's why once again, sabi ni King David, o nung siya po ay pastol pa, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So ito pong verses na ito, yung Psalm 23, I hope mabuo natin until verse 6. Maiksi lang naman po ito eh. At makita natin ating mga sarili bilang mga sheep. At kinikilala natin at talagang tayo po umaasa, hindi sa ating mga sariling diskarte, because kung gagawin niyo po yan, you are doomed to fail. Hindi tayo umaasa sa ating sariling diskarte o sa swerte, because ultimately, kay Yahweh lang. Si Yahweh ang aking pastol. Ito po yung lagi kong pinapaalala sa aking sarili. Si Yahweh, o Yahweh, ikaw lang aking pastol. Kaya hindi ako magkukulang. Pinagkulang po ba kayo ng Panginoon, church? No. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin dito last 2 Sundays ago? Ano yung paalala sa atin ni Mr. Aga Mulak?
Nakita po niya yung kanyang auntie, si Miss Amalia Fuentes. Mayaman, malaking pangalan. Pero he came to realize na mas mahalaga ang buhay. Sabi niya, kung meron kang 100, bumili ka ng merienda, okay na yun. Ito po ay coming from a rich man, si Aga Mulak. Pero tayo po, ano pong pinakamahalaga? Sabi ni Jesus, do not worry about life. Meron kang pamilya, masaya kayong nagkukwentuhan, kahit sapat-sapat lang. Pero ang buhay natin sa Panginoon, hindi lang sapat. Ang gusto ng Panginoon, nananagana po tayo. Dahil kapag tayo po'y nananagana, hindi para kamkamin po lahat yun, para maging pagpapala rin sa ibang tao. Amen. So, nagiging giver pa tayo. Hindi tayo tumatanda na paurong. Mentras tumatanda ka, nagiging masungit tayo, kuripot. Hindi po tayo ganun. Tayo po'y nagiging palabigay, believing na tayo po'y pinagpapala lang na ating ultimate source, who is our Yahweh. Kasi kung kayo po umaasa sa inyo sariling diskarte, talagang magiging masungit po kayo. Yung bang tipong, kahit paglalabas po ng konting barya, naku, dalawang isip ka pa, parang malaki yata nabigay ko. Dapat maliit lang. Hindi po. Kapag naintindihan natin ang gawain ng Panginoon, mabilis tayo nagbibigay. Bakit? Kasi alam mo, galing po sa ating ultimate source. At kapag kayo po'y patuloy na nagbibigay, lalong maraming dumadaloy. Kapag po ang tasa, dumadami na yung laman, pamigay nyo na yung laman para mapaglagyan po ng bago. Amen? Di ba sabi nga ng kasabihan, yung tubigan, kapag hindi po dumadaloy, anong tawag doon? Bumabaho, nagiging kanal. Gusto niyo po ba yung resources niyo bumabaho? Hindi nagagamit. Pero kapag ang tubigan po ay dumadaloy, ano pong tawag dyan? Ilog or dagat. Marami napapagpala. Ganon tayo. Amen? Church? Amen? Talaga? Do you believe it? Kayo po ay daluyan lang na pagpapala ng Diyos at marami pa kayo mararanasang pagpapala sa mga darating na panahon. Amen! Sa lahat na naniniwala, please say amen. Amen! Amen! Dito na tayo, verse 2. He makes me to lie down in green pastures. He lead me beside the still waters. Psalm 23, verse 2. So, hindi lamang po natin dapat kinikilala ang ating mga sarili bilang tupa. Umaasa rin tayo sa ating pastol. Siya po nagpapakain sa atin. Mahirap naman kumakain lang. Pinapainom din po tayo. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, this coming 2024, wag lang po kayo kain ng kain. Tayo ba yung kumakamalan ng mga financial blessings? Uminom din po tayo ng tubig. Ano po yung tubig? The Word of God. Kasi mahirap pong kumain na walang tubig. Mabibilaukan po kayo. Pag kayo po ikain lang ng kain, nananatiling kayo sa Mitzrayim. Napipressure kayo. Kaya po God wants you to live in Gerar, your dwelling place in the church. So, dito po sa church, nakakainom tayo. Bakit? Every time na umiinom tayo ng salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng proper digestion. Yung pong nutrients na kinain natin, pumupunta sa mga dapat puntahan. At hindi tayo na-stress. Amen, church? So, ito po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Now, sino po ang nagpo-provide ng pagkain sa atin? Sino po ang nagpo-provide sa atin ng mga trabaho? Sino ang nagpo-provide po sa atin ng mga tamang taong kinakausap? Ng mga tamang pagkakataon? Still, si Yahweh. Hindi yung diskarte mo ang naglagay dyan. Hindi, pastor, mahusay talaga ako sa sales eh. Ito yung forte ko. Magaling talaga ako kaya ako mayaman eh. Hindi po. Kapag ganyan po kayo, you are doomed to fail. Pag bumagsak kayo, masakit po yan. Kaya kayo mayaman ngayon, kaya ka blessed today, it's because of Yahweh. Not because of your sariling diskarte. Now, you have to see Yahweh as shepherd, sheep shepherd. Siya po ang nagpapakain. Sa Kanya galing ang trabaho mo. At siya rin po magpo-provide ng inumin mo ang salita ng Panginoon. So, feed from Him. Drink from Him. Para maging healthy po tayo. Kaya po ang sabi ng talata, He makes me to lie down in green pastures. It's a picture of food provision. And He leads me beside the still waters. Alam mo po yung word dito na still? Hindi po ito, nagkataon lang. Tinignan ko sa Hebrew, it's manuka. Nasaan na yung Manuka, ibig sabihin rest. So, habang kayo po yung nagtatrabaho, may rest. Hindi kayo yung buwis buhay para maghanap buhay. It doesn't make sense eh. Once again, sabi ko kanina, hindi po tayo tinalaga ng Diyos para mag-work hard. You just have to work diligently. Ini-enjoy nyo ang trabaho po ninyo. Meron kayong rest. Ibang tipong parang hindi ako nagtatrabaho. I remember ako po ay nasa FEBC, Philippines. Naghahanap buhay po ako doon. Yung trabaho ko, gustong-gusto ko.
Hindi ko siya makitang trabaho. Hindi ako napapagod. May mga overtime, of course. Pero hindi ako napapagod. Why? Because I enjoy my work. Ang tawag po dito, umiinom ako. That's manuka. So kapag kayo po'y napapagod na at nagkakasakit na, ito po ay signal na ng katawan natin, ng Diyos. And learn also to say no. Hindi po lahat iniooha natin. Kasi pag nagkasakit po kayo, hindi po kalooban ng Diyos yun. And then sasabihin natin, di ba? Nako, pinapalo ako ng Panginoon. Hindi po kayo pinapalo ng Diyos. Yan po ay consequence lang na baka naman masyado niyong pinagod ang ating mga sarili. So once again, God wants you healthy, especially this coming 2024. Amen, church? So He makes me lie down in green pastures. And He leads me beside the still waters. That's manuka. Still waters. Dito tayo. Remember po natin, Deuteronomy 8 verse 18, lahat ng kinakain natin, mga provisions natin, sabi ng talata. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Sino pa nagbigay sa atin ng kapangyarihan? Magkamal ng kayamanan. It is He, Yahweh. It is He who gives you the power to get wealth. Why? This is the reason. That He may establish His covenant, which is worthy of others as it is this day. Ang purpose po ng Panginoon is for the advancement of His kingdom. Mas maraming maligtas. Hindi po para mag-advance po yung ating kayamanan. Well, that's good. Walang problema doon. Pero kapag yan po yung naghahatid sa inyo para maging ganid na, it's not healthy anymore. Yung pong pera ay tool lang. Hindi po tayo ginagamit ng pera. Yung pera ginagamit natin para makatulong. At tayo po ay maging pagpapala sa ibang tao. Amen, church? So, dito na po tayo sa verse 3 ng Psalm 23. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So mga kapatid, even though hindi natin alam ito mga pupuntahan natin, lalakaran natin ngayong 2024. Ako personally, hindi ko rin alam. Pero one thing for sure, ang pastol po, hindi po niya dadalhin ang kanyang mga tupa sa lugar na mapapahamak ang kanyang mga tupa. Manampalataya po kayo doon. Hindi po kayo dadalhin ng inyong pastol, ating chief shepherd, si Yahweh, sa mga lugar na mapapahamak po tayo. So I suggest, maniwala po kayo doon. Kaya po yung mga takot sa ating isipan, tanggalin na po natin. Kasi di ba, pangkaraniwan, nako, ano kaya mangyayari ngayong 2024? Baka madisgrasya ako. Tanggalin niyo po sa isipan niyo. Dapat po palitan natin. Alam ko, Panginoon, pinagpala mo na ako ngayong 2023. Mas maraming pintuan at mga bintana magbubukas ngayong 2024. Kung ako'y nakabenta ng 3 kotse lang nitong 2023, ngayong 2024, hindi lang 4, 5, 6, 7. Name it. Believe it. Amen, church? Amen. Amen. Sana niyo po mga sarili niyo to say amen. Because this really is powerful. Now, isa pa. Dito tayo sa 4 na. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yung pong rod dito, at saka yung staff niya, this is good news. Ang rod and staff po ng pastol, ang ating si Yahweh, hindi po niya gagamitin yan para paluin tayo. Alam niyo po, maraming nagsasabi mga relihiyon, sinasabi nila, pag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay pagpapalain. Pero pag hindi ka sumunod sa Diyos, ikaw ay pagpapaluin. Sino po nakarinig na nito? Amen? Amen po ba yun? Ulitin ko kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, ikaw ay kanyang pagpapalain. Pero kapag hindi ka sumunod sa Diyos, ikaw ay kanyang pagpapaluin. Amen ba, Tita Lorna? Hindi po amen yun. Half-truth yun. Under the old law-keeping covenant, that's true. Pero half-truth yun. Sa lumang kasunduan ng kautusan, pag nakasunod ka, pagpapalain ka, that's Deuteronomy 11 verse 27. Pag hindi ka nakasunod, hindi ka papaluin. Isusumpa ka. Oh. Kaya mahalaga nagpupunta tayo sa church. Kaya sinusubukan ko kayo Kung amen talaga Ngayon, sa atin po bilang mga nanampalataya, bilang mga tupa ng ating si Yahweh, na ating mapagkalingang si Yahweh. Dahil hindi tayo umaasa sa swerte, sa ating sariling diskarte, bagkus umaasa tayo sa Kanya. Yung pong Kanyang rod and staff, hindi niya po ginagamit yung para panghataw sa atin. Ito po ginagamit niya sa mga nanggugulo sa atin. Because basically, tayo po mga mananampalataya, wala na pong guilty verdict, wala nang punishment.
Wala nang ganun, Nay. Di ba? This is good news. Sino pong hinahataw ng ating pastol? Yung mga lobo, yung mga kumakalaban po sa atin. Your rod and your staff, they comfort me. Romans 8 verse 1. Therefore, there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus. Sino po dito ang in Christ Jesus na? Tayo. Amen. So kung meron pong nangaaway po sa inyo, ano pong sabi ng Panginoong Hesukristo? Pray for them. Kaya pala, you need to pray for them because delikado po kayong mga nilalang. Kasi pag meron pong sumalbahe po sa inyo at nanakit po sa inyo, kaya po ako sa mga taong nanakit, gumawa ng masama po sa inyong lingkod, I'm just praying for them. Kasi delikado pong kasasapitan nila. Di ba? Huwag po sabi ng Panginoon, huwag tayong maghiganti sa kanila because you have to pray for them. Kasi yung rod and staff ng Panginoon, yun po ang mararanasan nila. Hindi po ito belong to us. Dahil tayo po, ang ginawa ng pastol, di ba, parang yung cane, di ba? Ginaganon, yung po nakaganon, yung ang tawag dito yung naukit na ganon. Pag merong kumakawala ng mga tupa sa kawan, doon po tayo inililid, pinababalik sa ating kawan. So hindi tayo hinahampas ng staff ng Panginoon. Tayo po ay nililid, ginaguide. Napakabuti ng Panginoon, ano? Amen and amen. Dito na tayo, Psalm 23 verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my runs over. My cup runs over. Ano po ibig sabihin nito? It speaks of the Holy Communion. Bilang kinikilala natin ating mga sarili bilang tupa, pwede pa rin po tayong mag-communion, kilalanin po natin ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoon. Kinikilala natin ang kanyang pagkilo sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng 1 Corinthians 10:21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. Ano po ibig sabihin nito? So even though meron kayong mga symptoms nararamdaman sa katawan, you could still receive the Holy Communion. Habang nararanasan po natin, may masakit po sa katawan ninyo, continue receiving the Lord's Communion. Yun po ibig sabihin ng verse 5. So, saan po nangyayari yung the Lord's Communion? Most of the time, sa Gerar, sa inyong lodging place, sa inyong dwelling place. At ginagawa po natin to every Sunday. Of course, you could do this sa inyong mga sarili-sariling tahanan. Amen, church? So, dito na tayo, Psalm 23, verse 6. Kung bakit hindi mo kinailangan umasa sa swerte o sa inyong mga sariling diskarte. Because sabi ng verse 6 ng Psalm 23, surely, your goodness and faithfulness will pursue me all the days of my life. And I will live in the Lord's house for the rest of my life. Now, have you noticed yung word na surely? Pag sinabing surely, ano ibig sabihin? Sa Tagalog. Walang kaduds-kaduds. Tiyak. Surely. Pansinin nyo yung from verse 1 until 5, ito lamang po yung may surely. Siguro, sinasum up niya yung lahat ng verses ng Psalm 23. Surely goodness and mercy shall follow me. Tingnan po natin. Meron pang maganda salita dito. Pursue. So, surely goodness and faithfulness, O Yahweh, will pursue me all my days. Now, tinignan ko sa dictionary yung word na pursue. Kasi po sa ibang translation, follow lang. Napaka-weak ng translation. At maganda po dito, matuto tayo na this coming 2024, kung kayo po hindi masyadong aware o conscious itong 2023, na kayo po ay pursue ng mga pagpapala ng Diyos, I pray this New Year, maging conscious po tayo, maging aware tayo that really, surely, God's goodness and mercy, faithfulness, His grace will pursue you. Tinignan ko po sa dictionary, ibig sabihin ng pursue. Definitions ito, to overtake. Kung kayo po ay tumatakbo, lumalagpas. Alam niyo na may overtake, di ba? Sino po dito nagdadrive? Na-overtake kayo. Kayo rin nag-overtake. Pero yung blessings and favors ng Panginoon will overtake you. Will capture you. Ibig sabihin, hinahabol ka talaga ng blessings ng Panginoon. Hindi lumalayo yung blessings ng Diyos sa'yo. Akala natin lumalayo. Hindi eh. Sa mundo po, kailangan nilang habulin ng blessing. But sa atin, inuunahan tayo. Number 3, definition. To find, hinahanap ka ng blessing. Nasaan ba si Jethro? Ako yung blessing, hinahanap ka. Hindi nagtatago ang blessing sa'yo. Number 4, to hunt you down. Talagang gusto kanyang hanapin. To chase you down. To go after you, to run after you. Yun ang pursue. Wow! Hindi pa ba good news ito, mga kapatid? Kasi minsan, hindi natin alam na dyan yung blessing ng Panginoon. Hindi ka lang aware.
Pero hinahabol ka ng blessing ng Panginoon. And we are so blessed. Minsan lamang po, you have to be aware. At lalo ngayon 2024, dalayan ko po magbigay po ito sa atin ng kagalakan. That surely goodness and mercy, God's grace, Yahweh's grace, will hunt you down all the days of your life. But syempre, huwag ka sa Gerar. Huwag ka sa Mitzrayim, I should say. Ano po yung Mitzrayim? It's the picture of the world, Egypt. You have to live in Gerar. Alam niyo po ba, dito sa Gerar, balikan ko na yung kwento ni Isaac. Kung bakit lang siya umalis sa Gerar, kinainggitan po siya ng mga Pilistino. Kasi sobrang nakita po niya, pag binasa niyo po yung chapter 26 ng Genesis, sobrang naging blessed si Isaac. At sabi nung mga Pilistino, umalis ka na sa lugar namin. Masyado ka na makapangyarihan. Yun po dapat na nakikita sa atin ng mundo. At yung iba, kaiinggitan po kayo talaga. Huwag kayong malungkot kapag kayo po'y kinaiinggitan. Dahil kayo po'y blessed po talaga. We are blessed beyond measure. Amen. So tuloy po natin. Psalm 23 verse 6 in NKJV. Surely goodness and mercy shall follow me. Yung pong follow dito is hunt you down or pursue you. Sa Hebrew, it's radaf. Sabihin nyo nga po radaf. To chase, to hunt, to pursue, to go after you, to run after you. Now, for how long po kayo hinahanap at sini-chase ng pagpapala, ng blessings ng Panginoon? For how long? All the days of your life. Is this good news, church? Yes. And saya pala sabi ni Haring David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi niya maiwasan. Lord, dito na lang ako. Isipin mo, hinahunt down ka ng pagpapala ng Panginoon. Amen and amen. So let's go back to our question. Ngayong bagong taon, kanina po tayo nakadepende sa iyong diskarte o kay Yahweh. Pwede po kayong dumipende sa inyong diskarte. Pero siguro naranasan niyo na po ito for the past 12 months. Mahirap, di ba? Sarili yung diskarte. Dito na tayo kay Yahweh. Yung pong sarili yung diskarte, it's going down to Mitzrayim or Egypt. Nakakapagod yun. Dito po sa Egypt, kailangan mong magkayod. It's a picture of effort. Pero dito po tayo sa Gerar. Ang sabi ng Panginoon sa atin, binigyan kita ng trabaho, work heartily. Work with diligence or work diligently. Alam niyo po, marami pong, maisingit ko lang, no? Marami pong tao sa ngayon, gustong-gusto nilang tinatawag sila na hardworking. Pero sa totoo lang, kaya sila mukhang hardworking kasi procrastinator po sila. Anong difference po ng hardworking o procrastinator? Hindi naman na lahat, no? Pero pangkaraniwan. Kasi pag marami ginagawa, parang ang dating, hardworking yan, taong yan. Pero sa totoo lang, hindi lang siya diligent, hindi lang siya masinop. Pag sinabi kasi diligent, meron siyang proper time management. Kaya relax yung taong to. Tayo po ito dapat. Ito po mga taong ito na seemingly, ibang mga tao, hindi po lahat mukha lang silang hardworking because hindi nila matanggap na ang gusto ng Diyos sa kanila na mamahinga. Kayod sila ng kayod, procrastinator lang. Natambakan ng trabaho. Kaya ang itsura nila, mukhang hindi naligo, mukhang sabaw, mukhang tulala, in short, ngarag. It's because walang proper time management. Pagising po natin sa umaga, gusto po ng Diyos sa atin, meron tayong schedule. Sa bahay po, biyaya ng Diyos. Hindi kami natatambakan ng labahin because pag sinabi kong Tuesday maglalaba kami. Nakagawian ko na yun even po na ako po'y binata pa. Siguro, ito yung nakalakihan ko. Hindi yung pagbigla ko na lang naisipan, ayoko nang ganun Yung, I believe, pagiging masino po ito. Gusto ko lahat ng kilos ko, may oras. May tamang panahon. Ayoko yung nabibigla. Of course, may mga pagkakataon nabibigla ka dahil emergency. Pero most of the time, gusto ko may panahon. Ayoko nangangarag, sa totoo lang po. Kasi pag nangarag na po kayo, maapektuhan po ang inyong pamilya. Mapapaaway ka na sa asawa mo. Mabilis ka na magalit. Mapapaaway ka rin sa mga anak mo. Mapapaaway ka na rin sa mga tao sa paligid mo. Tinatanong ka lang, kumain na po kayo? Hindi pa! Nagagalit ka agad. Para kayong mga abscess. Pag napindot, umaaray ka agad. Bakit? Kasi nga hardworking kayo. But God wants you to be diligent worker. May kaayusan. Amen. So, bago tayo matapos, paano magiging maayos ang buhay natin? Dapat meron tayong sinusundan.
Hindi yung sarili nating diskarte. Sundan natin ang panuntunan ng Panginoon. Amen? So, dito po tayo, bago tayo dumating sa ating conclusion, sa ating solution. Psalm 23 verse 6. So, yung pagpapala ng Diyos ay hahabulin kayo. I pray na ito po established na. And then, by dwelling in the house of the Lord forever, wag po ninyo kakaligtaan ang ating pagsasama-sama every Sunday. Ito po ay tamang time management lang. I believe. Lalo tigit ngayon 2024. Make a time for God. Nagagawan nga natin ng time yung ibang mga bagay. Why not spend time with the Lord? Amen. Mapapagod po kayo pag hindi natin ginawa yan. Now, ito po magandang paalala sa atin na ating Panginoon Hesukristo. Si Jesus po mismo ang nagsasalita dito. And when He brings out His own sheep pertaining to the pastol, the shepherd, He goes before them and the sheep follow Him for they know His voice. Now, paano po ang sistema? For all the blessings will pursue you para i-chase down ka ng mga pagpapala. Una sa lahat, as a tupa, as a sheep, nauuna po yung pastol. Okay? Pag sinabi nating Yahweh, it's a covenant God. Kinikilala natin siya bilang Panginoon. So pag sinabing Panginoon, sino nauuna? Bilang tupa, according to this verse, John 10:4. And when He brings out His own sheep, He goes before them. So, sino nauna? Yung shepherd. Sino sumusunod sa shepherd? Sheep. So, wag po yung the other way around. Kaya po tayo nadidisgrasya sa buhay. It's because hindi natin kinikilalang shepherd ang ating Panginoon. Siguro, most of the time, kung kayo po yung nararanasan po ninyo ang gulo ng buhay nyo nitong 2023, it's because most of the time, gusto mo, kayo yung nauuna. Hindi po ito nakasang-ayon sa panuntunan ng John 10:4. Pag kayo po yung nauuna at gusto mo si Jesus ang nasa likod, that's not pursuing Jesus. But you have to pursue Jesus. Hayaan po natin mauna yung ating chief shepherd, tayo lamang po isusunod. By asking the Holy Spirit, Lord, lead me. Yahweh, lead me. Para hindi po ako umasa sa aking sariling diskarte. Bagkus sa iyo, Yahweh. Amen? So, para hindi tayo nangangarag. Magkaroon tayo ng proper time management. Let Jesus lead the way for you. Amen? Para maganda yung tatahakin natin ngayong 2024. Now, He goes before them, the shepherd goes before them, and as the sheep follow Him, for they know His voice. Alam natin ang boses ng Panginoon. Amen? Ang boses ng Panginoon, malamyos at hindi ka dadalhin sa kapahamakan. At kumikilos po siya. At alam natin kumikilos siya sa atin. Pero you have to be conscious. Pag meron pong ipinapagawa sa atin ng Panginoon, nandun po yung default mode natin na peaceful. Amen? Hindi po tayo ngangaragin. At kapag kayo po pinagpala ng Diyos, tandaan po ninyo, hindi niya babanggain ang kanyang araw. Because precious po kayo sa Diyos. He wants you to be feeding from Him. Kaya mga kapatid, I pray, sana po nakikita niyo yung puso ko bilang pastor because I love you so much. Gusto ko po, tinatahak natin ang landas natin na healthy tayo, masaya tayo this coming 2024. Amen? Maniwala po kayo. Mahal na mahal po namin kayo. Ayaw po namin kayo napapahamak. Gusto po natin, umiidad tayo kagaya ni David. Masaya. Puno-puno ng buhay. At gamitin ko na po yung word na to, pasensya na kayo, kaiinggitan tayo ng tao sa mundo. Kasi kahit po dumidilim ang mundo natin, ang mundong ibabaw, ang mundong ito, pero ang buhay natin, lumiliwanag. Gaya po ng kanta natin, itong single natin sa Solution Worship. Amen? Gusto po ba ninyong lumiwanag palalo ang mundo natin, ang sarili natin? Dahil tayo po ay sumusunod sa ating Yahweh, ang ating pastol? Kaya hindi po tayo nagkukulang. Kaya kinaiinggitan tayo ng mundo. Pero wag silang mainggit. Dahil tutulungan natin silang ilapit sila sa ating pastol. Amen. So this is our solution as we end. When you follow or pursue Jesus as your good shepherd, His goodness, loving kindness, and unmerited favors will follow after you. Amen. Yung hinahabol po ng mundo, hindi natin nahahabulin. Kayamanan, pagkain, tubig, hindi natin nahahabulin yun. Seek first the kingdom of God. Make Jesus your top priority. Pursue Him. His kingdom and His righteousness, and all these things, lahat ng kailangan mo, shall be added unto you. Amen, church? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Ang buti ng Panginoon, di po ba? So you have to pursue Jesus. Wala nang iba po.
Just have to pursue Jesus. So mga kapatid, sa mga nanonood sa atin online, maganda pong paalaala to, and I pray na nagbigay po sa atin to ng eye-opener, na marahil po for the past 12 months, kayo po ay nakikipagsapalaran sa buhay. Well, basically, hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay nakikipagsapalaran. Wala po sa isipan ng Diyos makipagsapalaran tayo. He wants you to enjoy life to the fullest. I want you to pray this prayer with me. Tanggapin po ninyo ang paanyaya ng Diyos sa inyo. Gusto po niya na siya ikumilos sa inyong mga buhay. Pwede po ba yan? So, tanggapin po natin ang Panginoon. Sundan niyo po yung panalangin ko. Sabihin mo, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan. Hiwalay po sa inyo bilang aking pastol. Kaya naman tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi ng lahat ng kasalanan ko. Maraming salamat po, O Diyos. Ikaw ang aking pastol. At salamat dahil itinuturing mo kong iyong tupa. Kayo po ang magpapakain at magpapainom sa akin. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. At mananatili po akong malusog sa lahat ng bahagi ng aking buhay. Espiritu, kaluluwa at sa aking katawan. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. Tayo po tayo mga kapatid. Ibigan ko kayo po ay sumunod sa panalangin. Magkakapatid na po tayo sa Panginoon. At bago po tayo magtapos, pwede po ba tayong umawit muna? At papurihin natin ang Panginoon. Within your presence, I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Thank you, Lord. Say the name Minsan po, church, is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Church, napakaganda po ng paanyaya ng Panginoon sa atin. He wants you to be His sheep. At siya po'y kilalanin natin bilang ating pastol. For without Him, we can do nothing. So ngayon pong 2024, maging malinaw po ito sa ating isipan. Talagang wala po tayong iniambag. Lahat po ay biyaya sa atin ng Diyos. At kung gusto niyo po maging pagpapala rin sa ibang tao, kilalanin po natin ating mga sarili. Really. Without Jesus, walang-wala po tayo talagang magagawa. It's all about Him. It's all about Him. And as we face 2024, ilang oras na lamang po ang niintay po natin. Maging makasaysayan po ito, believing na ang shepherd po ang nagpo-provide sa kanyang sheep. Tayo po iyon. So wala pong dapat tayong ipag-alala. Kung hindi po tayo pinabayaan nitong 2023, anong dahilan mo para matakot ngayong 2024? At naniniwala po ako, please say amen, maraming breakthrough po ang mangyari sa ating mga buhay. Amen.
Amen. Sa iyong family. Because of Jesus. Sa iyong career. Sa iyong trabaho. Sa inyong eskwela. Sa inyong love life. Amen. Sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. I speak Jesus. Let's pursue Jesus. Let's make Jesus our top priority. Seek first His kingdom and His righteousness. And all the things na pinapursue ng mundo will be added unto you. Para tayo po'y kompleto-kompleto. At magiging pagpapala po tayo sa maraming tao. Kung bakit po kayo pinaiingitan ng mundo? Because you are indeed greatly blessed and highly favored. Because you are deeply loved by Yahweh, our covenant God. Amen. Church, let's pray. Gusto ko po kayo pag-pray. Panginoon, thank you sa aming mga kapatiran, online and on-site. Panginoon, thank you for the reminder na huwag kaming bababa sa Mitzrayim, sa Egypt. Because this is a place of restraint, double stress, and failures. Lord, you want us to live in Gerar, our dwelling place, your place, Panginoon, our hiding place, lodging place. Panginoon, kung saan, Panginoon, dito kami kakain at iinom ng tubig ng iyong salita. Our local churches, Lord. Thank you sa pagsapit po ng 2024. Tulungan niyo po kami na isaayos sa aming mga oras. Hindi po kami magiging procrastinator na mukhang hardworking. Because Lord, sa totoo lang, ayaw mo kaming maging nag-work hard, ayaw mo ng hard labor. You want us to work diligently. At matutuhan po namin ito, especially this coming 2024. Magkakaroon kami ng proper time management nang sa gayon magamit din po yung oras namin para sa iyong kaluwalhatian. I-engage po namin ang aming mga sarili. Panginoon, sa gawain mo. Lord, you would use us, Lord. Even, Panginoon, aming mga kapatiran dito. Hindi lang po sila magiging regular church members, Lord, but sila rin po ay magiging engaged sa gawain mo, O Diyos. Nang sa gayon, mas maraming tao po ang maliligtas. Lord, thank you for 2024 dahil binibigyan mo kami, Panginoon, ng platform kung saan may ipapahayag po namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig at pagmamahal, ang iyong biyaya, O Diyos. Panginoon, pakinggan mo ang dalangin ng bawat isa po sa amin dito. At gayon din, Panginoon, anuman pong takot na meron po ang puso at isipan ng bawat isa. Panginoon, pawiin mo na iyong pagmamahal. Dahil sa totoo lang, hindi naman po kami ang provider. Kayo po ang aming source, O Yahweh. At kaya naman, Panginoon, wala nang dahilan para kami po ay dumipende pa sa swerte o mga sariling diskarte. Kami po ay didepende lang sa iyo, O aming Yahweh. Sa aming mapagmahal at mapagkalingang Yahweh. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Kinikilala namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Kaya naman, marapat lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba at pagkapasalamat ay tanging sa iyo lang, O Yahweh. And this we pray in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you, church. See you next Sunday. Happy New Year. Yeah. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.